Ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program, kasama sa nilabas na listahan ng Max Defense Philippines na mga bagong proyekto para sa programa ay ang pagbili ulit ng makabagong guided missile frigates para sa Philippine Navy upang mas mapalakas palalo ang naval force ng Pilipinas. At dahil nga sa naghahanap na naman ng panibagong warship ang Navy, hindi naman nagpahuli ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea at kaagad na pinresenta ang kanilang mga ino-offer na warships sa isang exhibit sa Maynila at kumbinsihin ang Pilipinas na sila ang piliin para sa bagong proyekto. Kung ating matatandaan, ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea ang siyang gumawa sa ating mga Rizal-class guided missile frigates, ang paparating na mga Miguel Malvar-class guided missile corvettes, at ang mga offshore patrol vessels, kaya hindi may kakaila na malakas silang competitor sa modernization program. At ang isa nga sa kanilang bagong ino-offer ay ang HDF 3500 frigate design na kung inyong titignan ay halos kaparehos lang din ng mga Miguel Malvar corvettes at pareho din ang mga kaya nitong dalhing armas, ngunit mas pinalaki lang ang nasabing warship. Sa aking opinyon lamang, hindi masyadong maganda ang offer na ito ng Hyundai para sa ating Navy at ang inaasahan nating i-offer nila para sa bagong Horizon 3 ay ang kanilang HDF 3800 frigate design na hindi lang mas malaking klase ng warship kundi mas advanced din at mas maraming weapon system. At sa mga defense companies ng South Korea, hindi lang din ang Hyundai Heavy Industries ang kasali kundi pati na rin ang Hanwha Ocean o kilala noon bilang Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering at may offer din silang bagong disenyo para sa Philippine Navy. Base sa kanilang display sa Maynila, ang kanilang ino-offer ay ang Ocean 4300 frigate design at katulad ito sa bagong Chungnam class frigate ng South Korean Navy at ito talaga ang masasabi nating totoong frigate dahil sa kargado ito ng iba't ibang mga armas at advanced na subsystems at makikita talaga ang modernong disenyo ng naturang warship. Armado ito ng isang 127mm naval gun na mas malaki kumpara sa nilalagay ng Philippine Navy sa ating mga warships at kalimitang nilalagay sa mga destroyers. At ang malaking upgrade din sa offer na ito ng Hanwha Ocean ay kayang lagyan ng 32 cells na vertical launching system ang naturang vessel, kaya kaya nitong magdala ng aabot sa 32 surface-to-air missiles na magpapalakas palalo sa air defense system nito. Nakalagay din sa kanilang display na mayroon itong CWIS o close-in weapon system, lalo na ang Phalanx 20mm CWIS na kalimitang ginagamit ng Western countries, lalo na ng United States Navy, ngunit inaasahang hindi ito ang gagamitin ng Philippine Navy, kundi ang mga Aselsan Gokdinez 35mm CWIS na nakakabit na ngayon sa mga Miguel Malvar warships. Ngunit hindi pa sigurado sa ngayon na kung ito ang mapipili ng Philippine Navy sa kanilang proyekto ay may kakabit lahat ng sinasabing armas dahil hindi lalagpas sa $400 million o 23 billion pesos ang budget ng Pilipinas sa bawat isang warship. Bawat proyekto ay tigda 2 warship din lamang ang binibili ng Philippine Navy, kaya kulang-kulang nasa 50 billion pesos lamang ang kanilang budget para dito at napakalaki na rin ito kung ikukumpara sa 2 Rizal-class frigates na nagkakahalaga ng nasa 17 billion pesos at ng mga Miguel Malvar-class corvettes na nagkakahalaga ng nasa 28 billion pesos. At dahil nga sa matindi ang kompetisyon sa pagitan ng South Korean companies sa Philippine Navy, hindi na lang din sila sa hukbong dagat nag-o-offer sa ngayon, kundi pati na rin sa Philippine Coast Guard. At nag-display din ng Hyundai Heavy Industries ng kanilang mga ino-offer na patrol vessels na sinasabing dinisenyo upang tapatan ang mga barko ng China. Matatandaan na halos lahat ng bagong barko ng Philippine Coast Guard ay gawa ng mga Japanese shipbuilding companies, katulad na lang ng 10 Parola-class patrol vessels
Nakalimitan nating nakikitang nagpapatrolya sa West Philippine Sea, ang nasa 2 Teresa Magbanwa class patrol vessels na pinakamalaking mga barko ng Coast Guard sa kanilang armada at nakatakda pang dagdagan ito ng nasa 5 piraso. Ngunit hindi naman nagpapahuli ang Hyundai at ang isa sa kanilang pinakamalaking vessel na ino-offer ay ang HDP 5500 patrol vessel na mas malaki sa halos lahat ng China Coast Guard vessels, pwera na lang sa mga Zhao 2 class o kung tawagin ay mga monster ships, kaya kapag bibilhin ito ng Pinas, ay hindi ito basta-basta mabubuli ng China. Ang isa pang ino-offer din ng Hyundai ay ang mga HDP 3300 patrol vessel na mas malaki pa din sa ating mga Teresa Magbanwa vessels at ang mga HDP 2200 patrol vessels na kapareho sa binili ng Philippine Navy para sa kanilang proyekto sa AFP Modernization Program. Ang malaking pinagkaiba dito ay mas maraming advanced na system sa tarmas ang sa Philippine Navy dahil nasa warship na standard ang kanilang requirements, samantalang ang inoffer sa Coast Guard naman ay hindi kasing advanced sa Philippine Navy, ngunit di hamak naman na mas mura ang presyo nito. Lahat din ng ino-offer ng Hyundai ng South Korea ay mga steel-hulled ships, kaya kayang-kaya nito makipagbanggaan sa mga China Coast Guard vessels sa West Philippine Sea. Ganito karami ang ino-offer ng South Korea na mga vessels sa Philippine Coast Guard dahil nagpahayag ang ahensya na gusto nilang bumili ng nasa 46 na bagong patrol vessels at umaasa tayong ang iba dito ay magagawa sa Pilipinas, lalo na't magtatayo ng pasilidad ang Hyundai sa Subic.